Isang biyahe patungong trahedya. Ang kwento ni Raymond Cabrera, TNVS driver na pinatay at iniwan sa Nueva Ecija. Noong gabi ng May 18, 2025, isang karaniwang biyahe lang sana para kay Raymond Enriquez Cabrera, isang masipag at mapagkumbabang TNVS driver. Nag-book ang 3 lalaking pasahero mula sa isang kasino sa Parañaque. Ang akala ni Raymond, isa lang itong simpleng pasada, dagdag kita para sa kanyang pamilya. Hindi niya alam, iyon na pala ang kanyang huling biyahe. Mula Parañaque patungong bangin ng kapahamakan. Sa mga unang minuto ng biyahe, walang kakaibang nangyari. Tahimik ang mga pasahero. Pero habang binabaybay nila ang mga lansangan ng Cavite, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Ayon sa audio ng dashcam, narinig ang mga sigawan at kaluskos, mga boses ng suspect. May boses na nanginginig, may panaghoy ng sakit, at sa isang iglap, 2 matinding saksak sa dibdib ni Raymond ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Hindi lang ito simpleng pagnanakaw. Isa itong brutal na pagtataksil sa tiwala. 3 mukha ng krimen. Matapos ang insidente, naglaho si Raymond sa loob ng halos 2 buwan. Walang katahimikan ang kanyang pamilya, pero ang sagot sa kanilang mga tanong ay dumating kasama ng pait nang sumuko ang 3 suspect sa mga otoridad at umamin sa kanilang kasalanan kay Mayor Isko Moreno. Isiniwalat nila kung paano nila pinatay si Raymond at itinapon ang kanyang katawan sa barangay Batitang General Tino, Nueva Ecija. Sa mismong lugar na iyon, natagpuan ng NBI at ng mga otoridad at ng asawa ni Raymond ang kanyang mga labi sa ilalim ng mga palumpong. Ang kanyang katawan ay pinatotohanan gamit ang mga bakas, kabilang ang screw na kanyang braso mula sa dating aksidente at ang sapatos ni Raymond. Katotohanang hindi matatakasan. Sa kabila ng pagsuko ng mga suspect, hindi naging madali ang investigasyon. Sa tulong ng forensic team ng NBI, pinatunayan sa pamamagitan ng DNA test at fingerprints evidence na ang mga suspect ay nasa loob na sasakyan ni Raymond. Nakuha rin sa dashcam ang aktwal na audio ng krimen, isang mabigat na ebidensyang hindi kayang baliwalain. Ipinakita ng audio kung paano si Raymond ay pilit na lumalaban hanggang siya ay tuluyang mawalan ng buhay. Hustisya para kay Raymond. Ang mga suspect ay sinampahan ng kasong robbery with homicide. Habang sila ay humihingi ng tawad, mariing tinutulan ng pamilya ni Raymond ang idea na sapat na ang pag-amin para pag-anihin ang bigat ng kanilang krimen. Hindi raw sapat ang pagsisisi kung ang kapalit ay buhay ng isang tao. Ang hangad lang ay makapaghanap buhay ng marangal. Hindi lang isa sa mga marami. Ang kaso ni Raymond Cabrera ay paalala sa atin na sa kabila ng pagiging driver, pasahero o ordinaryong manggagawa, buhay ang nakataya sa gitna ng krimen at kapabayaan. Isa siyang ama, asawa, kaibigan at tuwaran ng kanyang hanap buhay. At ngayon siya na rin ay simbolo ng panawagan na mas ligtas na mga lansangan, mas epektibong seguridad sa mga TNVS system at mabilisang hustisya para sa mga biktima. Panawagan sa mga kapwa nating TNVS driver at pasahero, maging mapagmatsyag sa mga mambabatas. Pagtutunan ng pansin ang seguridad ng mga transport service provider at sa mga tulad nating netizen,
Huwag nating hayaang matabunan ng ibang balita ang boses ng mga tulad ni Raymond Cabrera. Dahil ang bawat biyahe ay dapat may ligtas na pag-uwi